Hello, ano na? Hello, Joey. Narinig mo? Naririnig. Sino po ito? Yes, yes, yes. Si Z. Si Z. Oh, hello, Z. Hmm, Hmm. ito. Um, Gumulong na ang signature drive sa house. Ang mga Mm. bugwit na natin, yung boss daw nila pumirma. Ang kausap ko dito ay congressman from Mindanao. Yung staff niya nagsabi nakapirma na si boss. At marami ng mga Mindanaoan na congressman na pumirma. In-expect daw nila yan by baka Thursday, ihain na sa plenaryo. Thursday next week. So, this week, yes, next week. Mm. So, ano pa bang inasahan? Ang inasahan ay aakyat na sa Senado. Mm. Okay. Tinitingnan na namin ang mga pangalan sa Senado, no? Kung ano ang mga kanino, kung saan ba ang mga senador. Lalabas ang pera at may bugwit tayo from sa House din na may perang lalabas. Si BBM per se, ayaw niya sa impeachment. In fairness kay BBM, ayaw niya ng impeachment. Ang problema, wala na siyang control kay Lisa at kay Romualdez. Hindi na niya na-control. End of story. Umakyat na sa Senado, lalabas ang pera, then and die, makukonvict. Ang sinabi nga namin, 5 lang ang solidong pabor kay Inday. 5 senador lang. The rest, wala na. Ngayon, may tinitingnan na mag-abstain pero may ipit sila sa pondo. Iipitin ang pondo nila sa distrito. Iipitin ang pondo nila pag bumaba yung project, no? So guguluhin. So medyo mapipilayan ng mga senador. And aside from that, may take home na sila. So yun ang kwento ng bugwit. Okay. So, Noong unang kung hindi nagpirma yung Mindanaoan congressmen, yung Mindanaoan representatives. In-expect ko na yun kasi medyo maingay, no? Na-in-expect na namin yun. Pero ang ano kasi doon hindi naman siya re-electionist as congressman. Tatakbo siya doon as sa gobernadorial level, no? So ang pumipirma ng mga congressman ngayon ay hindi re-electionist. Hindi Yes. Medyo madami yun. At pag tapos tumakbo sila as kapit governor. yan kasi kapit yan sa patalim kasi kailangan nila ng funds for the election. Exactly. And then, ang binabalanse nila, kasi ang ANC nga ay sympathetic with the Duterte, pag tumakbo silang governor, solido ba silang manalo o hindi? So meron doon mga governor na kaya nilang panalunin kasi hindi sila bibitbitin ng ANC as long as may pera sila. So yun ang kasi nakita nila ang kalaban nila very weak, no? Doon na sa bayan ng tumatakbong kalaban nila, hindi siguro mananalo. So yun ang pinanghawakan nila na kahit hindi sila bibitbitin ng INC o mga religious group, kaya nilang manalo as long as may pera sila. So yun yung consideration, and maraming ganong situation, maraming ganong mga congressman na ganon ang situation nila. So marami na ang pumirma, ang in-expect daw nila is dadalhin to sa plenaryo by Thursday. Akyat na sa Senado, makukonvict. So kung hindi talaga si Sara they have to act on it not later than yung December 2 na filing. They have to act on it not later than December 13. So, exactly. Di ba? Exactly. Kasi yung sinasabi nilang i-merge lahat ng impeachment complaint, may pang-3 pa, may pang-4, doon yun sa Justice Committee. Since hindi na idadaan ng Justice Committee, yung first impeachment complaint lang ang pinipirmahan ng mga congressman. Hindi yung sa second impeachment complaint, hindi sa third. Kasi kung sinasabing pag-iisahin yan, magko-consolidate pa yan It will take kung i-consolidate yan, doon yan sa Justice Committee. It will take time, magdidebate yan, igaganin yan, in order to come up with a perfect language of impeachment complaint, no? Articles. So dito, ang pinipirmahan lang nila ay yung first complaint lang ng impeachment complaint. So doon lang nila i-repasuin kung ano yung mga articles of impeachment talaga, i-refine nila yan hanggat perfect nila yung articles of impeachment. Doon sa first complaint. Pwede magiging comedy yan kasi yung first impeachment complaint comedy. Yan na nga. Kasi nila yan i-refine nila yon bago dadalhin sa Senado. Parang tatanggalin to, ito tatanggalin, ito. Ang matitira ito, ganito. Ito ba yung mga may backup, ito ba yung mga ganito. So, ayun. Pagdating sa Senado, numbers game. So, lalabas ang pera, makukonvict si Inday. Si Inday daw dito, medyo naniniwala siya, may nagbulong ata dito na, Inday, tumahimik ka muna. Huwag ka muna magano sa media, huwag ka muna matakti sa Malacanang, huwag mo nang atakin si ganito, bla bla, kasi may nag-workout para maayos ito. Pero mukhang ang suggestion namin, huwag magpadala si Inday doon sa ganong bulong-bulungan na may nag-workout para hindi matuloy yung impeachment.
para magganito-ganito. Ang nangyari kasi, kapag umabot to sa Senado, na hindi na, pag umabot to sa Senado, ibig sabihin, pumalya yung tao na yon na nagbubulong kay Inday na, ay, wag ka na munang sumarap, wag ka munang bumanat, wag ka munang magaganito kasi inaayos para hindi matuloy yung pirmahan sa Kongreso. Eh kung umabot sa Senado, ibig sabihin pumalya yung tao. Kumbaga, instead na si Inday, makabanat na siya ngayon eh. Kasi yung momentum ni Inday talagang basagin na niya ang gobyerno ngayon, ang pamahalaan ni BBM, nag-start na nung panahon nung nagkagulo na sa kayong na-detain si Chief of Staff niya. Yung time na yun, nang lumabas na ang pangil niya, dapat sinunod-sunod na niya. Kumbaga, tinuloy na niya, matira-matibay na. No? Kasi nagpanik na talaga ang Malacanang dyan sa situation na yan. So, may nagbulong, naputol yung momentum na yon at hinayaan mo munang dumalo yung situation sa Congress. Eh, kung aakyat sa Senado, pumalya yung tao na yan. So, anong next ni Inday? Mag-aantay na naman siya, aasa na naman siya sa mga senador na buboto sa pabor sa kanya. Malamang mukhang masunog na naman siya. Until such time na, ay, magkukonvict, mag-judgment na, naniniwala pa rin si Inday na may gumagapang in favor sa kanya. Doon si Inday masusunog. So, better sa kanya, mag-resign na siya ahead of time para hindi na siya masunog sa impeachment na yan. Kasi pag na-convict siya, perpetual disqualification to hold public office, kahit kagawad ng barangay, hindi na siya pwedeng tumakbo. Ngayon, kung susugal si Inday, no, maniniwala siya si Inday sa bulong-bulungan na, kung dati sa Senado, ma-acquit ka, blah, 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 kung ma-convict siya, ano mangyayari? So, ang problema nga ng Malacanang, ang mga Duterte maraming alas. May dalawang kapatid na natitira, no? So medyo maraming gagawin. Kasi dito pa lang kay Inday, buong gobyerno ginagamit para basagin na si Inday. Eh, ano tayo mga kapatid niya, no? So marami pa silang gagawin dyan. So, ang situation dito, Joey, yung sa INC, no? Hindi pwede natin itong gawing collateral na, sige, pag ituloy nyo, magbibilga tayo. Wag, may nagsabi na, may kakausap kami taga-INC na, wag naman gano'n, na para ba kami ginagawa ng collateral dyan. Kami may sarili kaming direksyon, may sarili kaming panindigan, may sarili kaming paniniwala. Naniniwala kami na hindi dapat ituloy impeachment na yan kasi magkagulo lang ang bansa. Hanggang doon lang kami. Wala kami pinapanigan sa dalawa kasi ayaw namin ng gulo. Doon lang kami. Maraming lumabas ng mga issues na ganyan. Medyo sila, ang feel nila na parang bang ginagawa na silang collateral, ayaw nila ng gano'n. So, magpasalamat lang tayo na kahit paano lumabas ang INC ng ganong situation. Pero yung time, kung kailan, nasa kanila yon. So, ayun na, no? Mukhang magmamaterial talaga ang mga plano ni Tambi kapag si Inday ay na-impeachment. So, Pero, ganun ang... Ayun, kung sakaling nga ma-impeach si Inday, pagkatapos does she really care? I mean, nobody knows kung ano iniisip ni Inday ngayon eh. So, yun nga. Care? Kasi, ano? ang problema natin yung Joey, ang people power natin, nasa social media like and share. Doon ang people power ngayon sa konteksto ng political struggle natin ngayon sa bansa. Nandoon tayo sa social media, nandoon tayo nagwiwilga, doon tayo nagla-like and share, doon tayo naglabas ng sama. Kasi INC will go out. And ayan nga. No matter how, let's say sabihin natin, neutral the wordings of INC, if people would go out and ask for Bongbong to be true to his words, it would have an effect of protecting Inday nevertheless. Exactly. Kung ako, yung kunwari, I'm so sorry din sa INC na nagsasabi na huwag silang gawing collateral or whatsoever. But their action is really very crucial. Meron talaga siyang weight. Because whether we like it or not, no matter how neutral yung wordings ni INC dyan, it would have the effect of protecting Inday from the impeachment. So kaya mag-iisip talaga yung mga nandyan sa impeachment court on how they're going to make their decision. Ayun. Ang posisyon ng ilang tao ganito. Since lalabas na may INC, sumabay na lahat na magkaiba-ibang venue. Huwag kumalo doon sa rally ng INC kasi sagrado para sa kanila yon. So mag-separate tayo ng mga leaders, mag-separate tayo ng venue. Ang mga protestant or mga evangelist, mag-separate ng venue, huwag gumalo doon. Pero lumabas na lahat once and for all. Kung ano ang hinanakit mo, ilabas mo na sa kalsada. Para matapos na ito. Kasi kung antayin natin ng impeachment, Diyos ko, suntok sa buwan yan kung tutuusin lang. Ay, ano na yun? Tawag ito, I think it's INC's call na. Kasi parang, ano naman sila, actually meron akong, mga nakakausap from there. Basta klaro yung stand nila. Hindi sila arbitrary dito. Hindi sila arbitrary. So, yung sinasabi na, idadagdag ko lang, Joey, yung sinasabi ng mga secessionist from Mindanao, pag na-impeach si Inday, mukhang gagana din ng pera dyan. Kasi, meron ding operator sa Mindanao dyan, may bugwit tayo nagsasabi na, naku, yung ganyan, pera-pera lang yan, na pag, para hindi na lumaban, para hindi na gagalaw, tatabunan na lang siya babahugan na lang ng pera, papainin na lang ng pera para manahimik. So merong ganung situation, no? Na hindi tayo
maging kampante sa ganyan na, pag sige, subukan nyo, i-impeach nyo si Inday. Minsan talaga, may mga ganyang situation na baka na para tumahimik na, andito ang pera. So wala nang reaksyon. So mayroong mga ganung situation na hindi natin maiwasan kasi may nag-ooperate din ng ganyan, no? So yun ang problema ngayon kasi ang sokmid natin ngayon, ang people power nasa social media, yung like and share, no? Doon nagko-comment and etc. Ang panawagan lang natin, Hindi na nga, wag na natin, hindi na nga siya magiging like and share lang pag lumabas yung INC. Hindi na siya magiging ganun na lang. I mean, I don't think it's going to stay that way na that's tangible act. That's tangible act. So ngayon, kapag sinimulan niya ng INC, nag-feeler pa nga lang yung INC, magjo-join na yung mga ibang churches meron ng mga yung evangelical church nag-declare na rin sila that they're going to join INC. I don't think we have to separate na hindi hayaan nyo lang yung INC or whatsoever because you cannot really change that it is a political act of INC when they declared that they're going out at magrarally sila in order to support the position of the president to stop the impeachment. It is a political statement. Hindi na yan yung ngayon hindi mo na rin mapipigil yung mga tao diyan. It is going you cannot discount the fact that it's going to be a domino effect that there is going to be a domino effect kapag ginawa yan ng INC. So parang the question really is when? For me the question really is when. Ayun nga. So, marami namang nag-aabang dyan, no? Kasi marami din tayong nakausap na willing naman na silang lumabas, no? Lalabas ang INC, lalabas ang QJC, lalabas ang mga evangelist, lalabas ang mga DDS. So, we have enough people na, no? Na makikita ng mga sundalo na may ganito na situation. So, we have to take advantage of that kasi isang pagkakataon yun na mailabas natin yung sama ng loob natin sa gobyerno nito. Ganito kasi yan, let's say kung kunwari, lumabas na INC, may track record sila. To put people on the streets, may track record sila. So you cannot say anymore na hindi hanggang like and share lang mga tao because committed na yung INC. Okay. Ngayon, since lalabas na yung INC at magkakaroon na ng dito, kapag gumulong ang impeachment, there's going to be serious effect dyan sa behavior ng votes. Because, lalo na kapag national election, yung vote ng INC is going to be crucial. Ngayon, you don't about INC anymore. You also have KOJC here in the mix. You also have other churches and other na nagpahayag na rin ng support. So I don't think it's right to undermine yung real action kasi nga may commitment na eh. May commitment na. Question of when. It's really a question of when. Well, I think marami namang options si Inday which people might not like kung dehado yung impeachment at wala namang movement to actually derail the impeachment, then the next best thing for Inday to do para hindi siya ma-disqualify for life is to actually cave in. To actually remove herself from the picture. Her supporters would not like it. Diba? But the thing is, the reality of the situation is pag na-convict siya, she will be disqualified for life. Marami kasing we don't know yet kung anong mangyayari, of course. Kung magkakaroon ng snowball effect, kung magkaroon ng massive movement, lumabas ang mga tao sa kalsada at ipahayag nila na hindi namin gusto yung laro ninyo dyan. And then, of course, the senators would take cognizance of what's going on sa lansangan. Magkakaroon din yan ng eksena. Kaya kasi, mga Pilipino kasi last minute kasi. Aminin nyo na, mga Pilipino last minute. Diba? Mga Pilipino talaga yan last minute. Wala yung long term route. Pag nandyan na, sakayan kikilos yung nasa bingit na ng huling sandali. And maybe that could change things, no? Pero right now, we cannot see where it's going. Yeah. Pero yung wala pang shape. Wala pa yung act ng mga actors na crucial eh. Wala pa kasi nga nag-iintayan kasi. Alam mo 'yon, nag-iintayan pa 'yan. Last minute, Pilipino last minute parang hindi mo makilala mga sarili ninyo. Correct. 'Di ba? Ano na 'yan, it's very it's ingrained, no? The emergency will only be met when it's already there.
Ngayon, hindi natin alam kung would that be enough, you know, if the power of the voice of the people could outmatch the power of the purse. Hindi natin alam, hindi ba? The power of the purse versus the voice of the people. Oh, maganda yan. Power of the purse versus power of the Power people. of the people. Oo. So, hindi natin alam yan. No? Dahil, the power of the purse can only be subverted not by a peaceful emirate. That is, yan ang ano dyan. Lalo na kung the military will not act na hindi namin, sabi nga ng PRD, di ba? Kung hindi sabi na hindi namin gusto ang laro nyo dyan, edi okay. Parang, wala ka na magagawa. Yun eh. The traditional elites are, the traditional elites are control of your country. Or your country. This control of the Philippines. You have to understand how power works in the country. Di ba? Hindi nga masabihan yung Meralco na kahit ilang beses nyo na sinasabi na balahura nyo, ang gahaman ninyo, hindi rin siya nagbaba. Hindi mo naging sa proper place eh. Oh, who are we? We are slap soils. Hindi ba? Kaya nga, the slap soils, if they're going to show massive force, then that's the time that you have to instill fear in their hearts. That is the key word there. You have to instill fear in their hearts. Until they don't have that fear, then the power of the purse will win. As simple as that. No? Ngayon, itong kung mapasa ito sa House, kung totoo nga man lang na talagang Mindanaoan congressman ay nagpirma na, kung lahat sila ay nagpirma na, kung majority sa kanila ay nagpirma na, then they're not thinking long term. Correct. Then they're not thinking long term. Then Mindanao has, I think it will have a lot of repercussions, no, sa mga taong bayan, even sa Mindanao, etc. Ganun, biglang, kasi yung binabasa ko ng pinadala sa akin ni Joey na survey, no, na in-house survey ng isang politiko. Hindi na apektuhan yung trabaho ng mga Pilipino. Kaya okay lang sa kanila, mataas pa rin yung tiwala. Okay, it's relatively high pa rin. No, it's 41%. Still think that the country is going to the right direction. Ngayon, if you're going to listen to what Chis Escudero said recently, na hindi siya si Chis Escudero ba yan or si Larry Gadon? Sabi niya hindi naman daw maapektuhan ang ekonomiya kung magkakaroon ng impeachment. Kasi that's one of the consideration, no? But the thing is, impeachment proceedings do affect the economy because it highlights the political instability. Political instability of the country, lalo na kung maglabasan yung mga tao dyan. Correct. Hindi ba? Kasi, hindi naman, pag-akyat sa Senado, makukonvict agad. May hearing yan. Corona took 3 months. Chief Justice lang yun, ha? Chief Justice lang yun. Hindi mo po pwedeng imekos-mekos ang impeachment ng isang vice president elected by 32 million people. Because it would really have huge repercussions. So, mas mahaba pa yun sa 3 months. Siguro, pero tatapusin nila yan hanggang bago mag-election. Actually, pwede pa nila pagpatuloy kasi hanggang June 30 naman. June 30 naman eh. Ang official end ng hanggang June 30 naman sila, hindi ba? So, pwede nila ipagpatuloy yan kahit may election na, etc. Pero yun, the longer an impeachment takes, the longer, the harder, the deeper its toll over the economy. Kasi yan ang magiging laman ng balita eh. Correct. Maraming maglalabasan dyan sa impeachment trial na yan. Hindi rin natin alam kung ano ang mga nakatagong alas ni Super Inday. Hindi ba? Kasi kung magbabagsakan pala tayo, ibagbasakan na tayong lahat. Correct. Correct. So yun yung ano dyan. Well, pwede rin kasi na yung mga senator sabihin kay Inday, mag-resign ka na lang kasi ganito yung number ng ano para hindi ka ma-disqualify for life. She could do that. And then, pag nawala na siya sa picture, that's the real danger to the economy kasi sila magtetigihan. Sa tingin mo, hindi sila magkakaroon ng issue kung sino dapat maging vice president. Dahil kung sino ang papalit kay Inday is one heartbeat away from the presidency. And that's the time na nalalabas ang mga pera para tanggalin nila si BBM. Wish ni Tambi, siya ang maging susunod na vice president. Paano kung maglaro itong mag-asawa? Ay, hindi, pahabain niyo yung impeachment. Hanggang June 30, hanggang matapos kayo. Wala ka. Ngayon, pag gano'n, pwedeng i-delay ni BBM na, ano na lang, kukuha na lang ako sa next Congress. Next step ng ano. Pwedeng niyang kunin si Tito Soto, which is
Di ba yung ugong-ugong na choice naman daw ni Mamshi talaga nung Mhm. 2022. Hindi ba? Maglalaro yan. Maglalaro-laro yung mga yan. I don't think it's going to be as easy. I don't think it's going to be as smooth as ano na is saying. Kasi yung Quadcom nga, it's not as smooth sailing eh. Oo. Hindi ba? It's not as gonna be as smooth. Quadcom lang yon ha. Eh, ito impeachment ito, kakaiba ito. You know? So, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Mhm. But, hindi ako nag-agree na wala itong magiging effect sa economy because you're impeaching a vice president, an elected official, elected by 32 million. And everyone who's not aware of what's going on in the politics of the country would become aware because yan ang magiging laman ng balita Mhm. for several months. Remember how everyone was so absorbed by the corona impeachment? Correct, correct. And by the way, kung yung initiation niyang impeachment na yan will coincide dun sa deliberation ng budget 2025. Ng 2025 budget deliberation. So it's really going to serve its purpose na hindi mas scrutinize yung budget na yan, magkasaksakan ng insertion, magkaanuhan ng insertion dyan, ganyan. So that's another issue that we have to monitor. They are going to milk the impeachment process, the impeachment proceedings of Inday to the last drop. And it serves a really good a really good smoke screen para pagtakpan yung deliberation sa BICAM ng 2025 budget. Ayun. Source rin nila ng ano yan ng carrot 'Di ba? Ayun. Anyway, Shani, you wanted to say something, Shani? Ano na, meron ka pa bang idadagdag? Move on na tayo kay Shani, ha? Sige. Ilas na lang, Jury. Ang babantayan natin yan kasi sinabi ni Aimee na ni-remove nila yung almost 39 billion sa AKAP, no? Ang katotohanan pala niyan, ni-remove nila ang AKAP, dinagdagan naman nila ang pondo ng DSWD ng sangkatutak, no? Nag-increase ito ng almost 80% sa DSWD na funds, yung sa AX, at sa iba pa mga programa maliban sa AKAP. Kung ganon, parang remove mo yung isa, tapos dinilakihan mo lang din budget dito sa DSWD, sa AX at saka sa iba pang programa, ganun lang din. Pagkatapos naman yan, ang ending ng kwento dyan, ang nagmamaniobra si speaker pa rin. Kasi sabi nga Linday, tingnan natin, ano yung mga insertion? Kasi hindi lang naman yun yung contested na pera Marami silang mga insertion na Dito kayo papasok. I-request nito sa mga senador, kay Bato, na i-publicize niya yon, no? Kung ano man ang bago sila pumirma, hindi sila lang nagbabasa. Kailangan i-publicize nila na, ito yung ina-increase, ito yung dinagdag, ito yung binawas, ito yung ganito para nakikita natin. Kasi hindi mo siya makikita online sa DBM kasi makikita mo lang yan sa DBM pag napirmahan na magiging gaano siya. Pero kung nasa General Appropriation Bill pa, hindi siya makikita. So ang mga senador lang at saka congressman lang ang makikita. So dapat ipapublicize nila yan na ito yung mga ganito para at least alam natin at alam niyo kung paano niyo i-scrutinize yun. Kasi hindi kayo makaka-access yan. That has been I think we have discussed that parang several times na yun nga dapat talaga siya, naka-live stream siya. Anything else para move on na tayo? Sige, ayun lang at ayun nga pag lumabas na lumabas na rin ho tayo once and for all para may alam natin may awa ang Diyos dito sa sitwasyon nito, no? Hindi tayo kasi sabi nga dito sa the voice of the people is the voice of God. The voice of the people is the supreme law. So tayo 'yon. So kung hindi natin gagamitin yung pwersa natin, hindi mangyayari yung sinasabing yun ang magiging voice of the people kasi dapat majority ng tao lalabas na yan. So yun lang, Joy. Good evening. Okay. Magandang gabi sa okay. Thank you, okay. Hello, Shani. Hello, ate. Char, babae. Okay. So, sa akin natin, I've actually discussed this with some of my friends, and their thoughts as not observer in politics, they actually think na this impeachment will not progress because according to them is that if mawala si Inday Sara, who will be their punching bag? So everything nasty about this government or this administration will be exposed. Kasi wala na silang punching bag, and Inday Sara has been the punching bag of this administration in terms of the West Philippine Sea, the missing funds, the gold reserve, everything. So wala nang diversion, wala nang smoke screen ang BBM admin. So I don't think if BBM wanted to stay in power, I don't think it's prudent for him to impeach Inday.
Hindi, BBM doesn't want. Yun nga yung posisyon ni BBM eh. Ayaw niya. Kasi ang problema nga, the people in the House of Representatives is the one are the ones na talagang G na G sa impeachment. So I think it's clear no na kung ano yung intention nung executive, kung ganun man yung gusto niya or whatever. At saka ano siya niya, ako ang tingin ko naman, hindi mahirap mag-rely doon sa ano eh. Huwag niyo i-impeach kasi wala kayong punching bag. Kasi kung di sila nag-zero in para ganituhin si Inday, kung hindi nila ganun kagusto si Inday na mawala at ma-impeach, hindi nila gaganituhin si Inday. So I think they already find more value na ma-impeach siya kaysa gawin lang siyang punching bag. Kasi actually, and also, another point is, ginawa na nilang punching bag nga si Inday since 2023, October 2023. Bumababa ba yung popularity ni Inday? Hindi. Kagaya nga nung survey na pinakita ko kanina, yung pinag-usapan natin kanina, hindi rin nila napapababa yung favorability ni Inday. So, I don't think it's prudent for them to use Inday as a punching bag because kahit gawin nilang punching bag yan ng 6 na taon, hindi naman nila magigiba yung favorability ni Inday eh. So, naano na nila yan, Calculation nila yan na Hindi nga nila nagawa kay Binay. Binay was number 1 in presidential surveys, even during the filing of candidacy. Kung hindi tumakbo si Digong, it would have been Binay versus Binay, Grace Poe. And Binay might have won against Grace Poe for the mere fact that Grace Poe has no experience in running. He's not as experienced as Binay. Kaya nga ang gusto nila talaga is i-impeach because the Binay formula will never work. Ngayon, kaya nga gamble nila ito eh. This is their gamble. Ngayon, like every gamble, maglalabas ka ng salapi. True. Hindi ba? So ito igagamble nila yan. They might as well try, no? And then kung mag-succeed, bongga. Kung hindi mag-succeed, di din sila ngayon iisip kung paano magkakaroon ng realignment. Kasi kung hindi mo na-pa-impeach ang gusto mong ipa-impeach, that person will become stronger just like Donald Trump. Donald Trump was impeached by House of Representatives ng United States twice. Hindi nga lang siya na ano ng US Senate, no? Dahil US Senate is Republican. So, tingnan natin kung anong mangyayari ang mangyayari diyan. Ngayon yung sa Senado, maraming yung Senado kasi mas mahirap tansyahin kaysa sa House of Representatives kasi ang Senado hindi mo sila mabibigyan ng hindi ito ayuda. Pag Senado, hindi ayuda yan. That is ang bayadan diyan. Kasi wala naman sila constituency. Oo. Ang bayaran diyan is for life. Charot. Correct. So, yun talaga no, I really hope na it will bring us something talaga like if Inday will sacrifice her presidency, I hope if not for the whole Philippines, but I hope for Mindanao to be really seen as a player in the Philippines. In Philippine politics. Oo. Kasi and I hope Inday's impeachment is a Mindanao Railway Transit. Yun lang talaga sa akin. Basta I hope hindi and yeah, I think people from Mindanao and the Visayas are already trying to show their force towards Inday, just like what happened in Davao, the motorcade as well as in Cebu. That is there was a motorcade that there was an overwhelming population that who shown their support to Inday. So yes, and I think as well medyo mura na ang papuntang Manila, so yeah, will go out. Well, ang tawag dito ako, mas okay nga sa akin, dapat merong mga movement sa iba't ibang lugar eh. Dapat may mga movement sa iba't ibang lugar. And then wait for the D-Day. Ganun. Pero Correct. dapat, wherever your location is, maganda, paramdam nyo na yung pwersa nyo dyan. Ganun. Yan, sa Cebu meron na, sa CDO meron na, Davao City meron na. I hope other cities will follow suit. Ayun. Yan, dito sa Manila, o meron sa EDSA, meron dapat sa Quezon City, sa Las Piñas, sa Cavite, or sa Laguna, ganyan-ganyan. Maganda, mas maraming lugar, mas okay. Ganun. So yun ate. So yun lang sa akin. I would like to share kung ano yung mga observation ng mga not politically political term, yung mga hindi masyadong babad at saka na observe lang. Ayun. Tsaka yan, yung nasa private chat, yun ang latest na nasagap ko sa very close
to that person. Anong ano? So eto nga si yung isang friend ni Bangag na nasa cabinet niya. May Oo. raw, may yung ASEC raw is may laman ang tiyan and natanggal na sa website kasama yung USEC niya. So parang nabayaran na raw. Si Dark Choco ba 'to? Yang sa Okay. yung nilagay ko ate. Ano? Yung nilagay ko si Lagda Okay. signature. Oo. So yung USEC na signature is nawala sa website Oo. together with the ASEC na close ni USEC. Kasi si USEC Kailangan is mo 'yun 'no, yung mga Addictus Benedictus nakakabuo pa 'no? correct. Mm. So Sila yun na ang lang. adik dito nakaparami Yun ang kwento sa kaparangan na nasagap ko na close Oo. in na ni USEC at saka ni ASEC. Mm. Like Ayun. circle of life ika nga ng Lion King. Mm. Anyway, ayan. Ang tawag dito, may may privileged speech si Ace Barbers. Shani, meron ka pang gusto i-share? Wala natin, thank you. Sige, thank you. Bago ka magsalita, Joey, I would just like to, yung sinabi kanina na kasi lang daw sa social media na daw people power, lumabas na tayo. Pero, this is a good segue dun sa sasabihin ni Joey sa speech. Naapektuhan sila sa nangyayari sa social media. Mm. Apektado sila. So, ibig sabihin, meron siyang effect. May dating siya. Meron. There is. Kaya hindi dapat na-undermine sila Kaya nga sila nagpa-fight back because it is affecting their career. Hindi ba? It is affecting how people perceive them. Kasi hindi nila makontrol ang social media. So it is affecting a perception of who they are. Now, ang kinakatakot nila, if this perception actually escalate into warm bodies on the streets. Hindi nga nangyayari yung warm bodies on the street because iba na yung situation natin ngayon. You know, na one, they can vent out on social media. And second, katulad ng i-discuss namin kanina, people are not personally affected about what's going on. Alam mo yon, their job are okay, the economy, while it might not be doing well, it's not that bad. Nandun pa yung mga Pilipino na, well, it's not that bad. Parang may ganun pa rin sila. Okay pa naman. Okay pa naman kami, ganyan. Ano bang eksena ninyo, di ba? Kaya nga yung impeachment ni Inday, it is a gamble for those who would like her to be impeached. Kasi nga, again, like what I'm saying, and I disagree with Secretary Gadon that impeachment will not affect the economy. It will. Because you are impeaching an elected official. A super majority official. Super majority official. It will, yung mga tao na, parang yung KOJC, people don't like, a lot of people don't like KOJC. So nung nag-uumpisa yon, parang okay lang yan, ganyan. Pero nung tumatagal na, nila? May mga, wait, di ba nga si Ed Lingaw nga pero napakasiwang yung pagkakasabi niya dahil alam niyang mahagard siya. Pero crack on the wall na parang until when are we gonna tolerate this dahil lang hindi natin gusto yung na. So there will come a time of rude awakening na as time goes on. Siguro ngayon yung mga tao na yung mga ayaw kay Inday, hindi dapat lang yan. Pero as the impeachment proceeding goes on, magkakaroon yan ng kasi it leaves a bad taste on the mouth. Where parang people will start asking, why are you doing this? Why are we doing this as a country? What is it for? Hindi ba? What is it for? And pag tumatagal ang impeachment, naapektuhan may apektuhan ng economy, may effect yan. Correct. Ayun. Tsaka nga shaken na nga Shaken na. Kaya nga sabi ko parang, pwedeng sabihin na like and share lang yung gawain ng mga tao because eto na nga lumalabas na yung mga tao, 'di ba? Lumalabas na yung mga tao. Nandito pa nga lang tayo sa social media, umiiyak na si Barbers. Paano pa kung kunwari naglabasan na yung mga tao for real and we put numbers out there. Ngayon, Iglesia ni Cristo, INC, made a commitment already. And this commitment is something that they can really it is something that they can translate to warm bodies because they have a track record of doing so.
'Di ba? So, yun nga 'no, sinasabi ko rin naman na 'to kahit yung mga previous live, eh. Kapagka kunwari nag-proceed yang impeachment, I don't think it will have, ano 'no, these are the things that we have to we have to cross to get there. It is a bridge that we have to cross in order to get there. Malalaman na lang natin 'yan kapagka nandiyan na talaga tayo. At yung mga actors talaga, meron ng mga overt actions, gano'n. So, hindi rin talaga parang prudent na mag-speculate on how the impeachment will go or whatever, ganyan. It's really gonna be a matter of crossing the bridge when we get there. Ayun. So anyway, ang comforting do'n is that when it comes to the laban between the power of the purse and the power of the people, the commitment is piling up. You have commitment of INC, commitment of you have very committed groups of Muslim people, although they do not represent the entire Muslim community, no. But I've seen a lot of a lot of smaller groups ng mga Muslim nating mga kapatid who are always present pagdating ng mga Duterte-aligned politics. They are actually quite formidable, They're actually quite formidable. And nakita niyo naman yung dinner din ni PRRD after nung event niya sa HOR, dinner with the Muslim community. That's also very telling. And aside from that, since na nagsalita yung INC, other religious organization, other religious flock are also starting to they started to give their 2 cents sa mga nangyayari sa politics. So yun. So let us see who's more powerful, the power of the purse or the power of the people. Ayun. Okay. Teka, si Triggerman umakyat. Ayan. Hello, Triggerman. Hello, good evening, Joey Sas. Hello. Mula sa bansang katatapos lang mag-martial law. Kumusta dyan? Hindi natuloy ang impeachment. Oo. Hindi natuloy, pero next week daw Kulang ng 5 boto daw, ano? Kulang daw ng 5 kasi boto. nag-back out yung 3 member ata nung People Power Party, yung partido ng presidente. So, baka next week daw magpa-file sila uli yung Democratic Party. Ay, walang limitation sa filing, sa initiation ng impeachment. Wala. Kasi yun kanina magpa-file daw sila uli. Tapos parang sinisway na nila yung taga People Power Party na sumama na sa kanila. Kasi tapos marami nang nagrarally na tao talagang galit na sila kasi so bumagsak na rin ang ekonomiya ngayon, apektado na rin. Apektado na rin. So, ang mga tao ngayon, galit na sa presidente na gusto na siyang pababain na. Ayaw na talaga nila ngayon. Ano nangyayari, Triggerman, sa Seoul or is it happening in different sa Korea? Sa iba-ibang parts ng Korea may nagrarally na rin. Tapos, yung malalaking labor union, mag-i-strike sila hanggat hindi bababa yung Yuksol sa pwesto. Talagang pinipressure na nila. Pinipressure na nila na so talaga apektado talaga ngayon. Wala pang violence na nangyayari. Wala pang violence. Wala kasi alam mo yung pinadalang doon, yung pinadalang mga sundalo sa National Assembly, pinaka-elite na sundalo, yung special forces yun. Kasi si Yoon Suk-yeol, Yoon Yuksol, to siya, prosecutor general to siya, abogado, alam niya ang batas. Kaya niya inuna yung National Assembly kasi alam niya na ma-overturn yung declaration niya ng martial law. Tapos, hindi nila napasok kasi may mga tao doon, napigilan sila. Tapos yung mga sundalo na pumunta doon, bigla nag-change of heart, parang nagbago yung isip nila na parang bakit namin ginagawa to, parang mali. Tapos kasi dapat kung may mga ganung pangyayari, may ma-receive kaming message alert. Nung time na yun, wala talaga kaming na-receive na message alert. Tapos nung may nagsabi lang sa kaibigan namin na taga Seoul na may nangyayari daw sa Seoul. So nagtaka kami, bakit wala kami na-receive na message. Pero may mga work stoppage na gano'n? May mga gano'n na ba? Mga work stoppage, meron ng mga mag-uumpisa baka next week na mag-uumpisa na yung next week baka mag-uumpisa na yung strike ng malalaking labor unions. So talagang pinipressure na nila na bumaba siya. Tapos grabe yung rally sa Korea. Tapos grabe talaga. Kumuha ng support yung impeachment ng president. Parang what's going on in the Korean parliament? Yung partido niya lang naman ng presidente yung ayaw sumama pa. Pero lahat almost ng karamihan ng opposition sumama na sa Democratic Party. Di ba, pero ang weird, di ba, na mali yung martial. Di ba, ang gulo nung nangyari sa South Korea, actually.
tinanggal mo yung tapos ayaw ipa-impeach, ayaw din mag-resign, o di declare na lang uli yung martial. True. Di ba? Parang hindi sa Marcos situation sa sa South Yeah, Korea. because the first lady is being investigated for multiple A lot of issues of corruption. Kaya nga itong nangyayari sa South Korea, this is actually a preview of what's going to happen in the Philippines kung mapasa yung impeachment. Deadlock nga sila, di ba, sa South Korea, deadlock. Kaya nga ang ano ko niyan, di ba deadlock trigger, di ba? Deadlock sila ngayon. Deadlock sila ngayon kung anong nila. Kung anong gagawin. Pero next week daw mag-file sila uli, sabi ng Democratic Party, yung majority ng opposition. So, Yeah. ini-encourage nila yung partido ng presidente na sumama na kayo sa amin kasi yun ang gusto ng tao, yun ang gusto ng mga South Koreans ngayon. Yeah, exactly. Ayan, kita mo, di ba, bumaba yung book value ng won. Tapos, grabe. Apikado ngayon. Apikado talaga. South Korea, di ba, because of the political instability. Kaya yung sinasabi na walang magiging epekto sa yung impeachment ni Inday. It will have. Yun na nga yung South Korea. Preview na yung South Korea. Kasi nga, ano yan eh? Ano yun? Ano sa tingin ninyo? Magtatahimik lang yung taong bayan, hindi ba? So ngayon, kaya I'm pretty sure, no, the powers that be in the Philippines are watching closely what's going on in South Korea. Because kung matanggal man nila si Inday at the choice of the vice president will be very crucial because ang susunod na si BBM. Yan ang correct. Ngayon, parang ano lang yung 2022, nag-alay si BBM at Sara against sa Yellows. Ngayon si BBM at Yellows nag-aalay against Inday. Of course, pag wala na yung ano ninyo, yung Inday. Si Inday, edi kayong dalawa na mag-aaway. Hindi ba? Kaya nga ano to, no? Kaya nga sabi ko, di ba, it will be 7 years of turmoil in the Philippines kasi lalo na kung itutuloy nila to impeachment kay Inday at matanggal si Inday because the next would be BBM. And correct. And the Yellows had collected all the dirt already. Diba? They have collected all the dirt, waiting for the perfect time when to throw it. Alam nila, sa tingin ninyo, yung mga expose laban kay FL, saka kay BBM at Martin, hindi nila kinokolekta para gamitin nila sa tamang panahon. Ginagawa nila, kaya nga di ba hindi sila nagsasalita? Hindi yan ang issue. Hindi yan ngayon ang kanilang priority. Hindi nila ngayon priority si BBM kasi ang priority muna nila is matanggal sa picture ang mga Duterte. Dahil bakit nga naman nila lalabanan si BBM kung ang papalit si Inday, hindi ba? Kaya nga Inday is the insurance policy of BBM, no? Insurance policy niyan, kaya ayaw niya matanggal dahil alam niya siya na susunod. Hindi. Pagkatanggal ni Inday ng 2025, sabihin natin kung matanggal siya ng 2025, siya na sunod bago na kongreso niyan. Malamang paano kung hindi si Martin na maging House Speaker? Patay siya diyan. Correct. And ang tawag dito, kung magtagumpay sila sa pagpapa-impeach kay Inday Sara, then they would be more emboldened. They would be more emboldened. Kaya nga, dahil sinong pipiliin mo na magba-vice president na hindi matetempt na siya ang magiging presidente? Correct. Sino? Ano kukunin nila pinakamahina pagbobotohan niya ng House and ng House sa kanang Senate kung sino diyan, kung a-agree sila diyan sa nominee mo na papalit ng Vice President. Siguro si Cheese pumoporma, no? Feeling ko kasi si Cheese parang yan ang compromise O kung hindi. At hindi niya mapigil ang excitement. Hindi mapigil yung excitement. Tayo ng bakla, magunos dili ka. Feeling ko si Cheese, ano to parang naghahangad siya na maging siya ang i-nominate no? Pero ang eksena, si Cheese daw hindi raw ito gusto ng House. So, deadlock kayo dyan, di ba? So sino ngayon? Hindi natin alam kung si Risa, kaya niyang landiin ang House at both Senate. Kaya nga deadlock. What he did was enough to be chosen. Kaya feeling ko, deadlock talaga ngayon. Kaya yung sinasabi na mapapasa na ito, hindi pa kasi kailangan, meron na silang idea kung sino ipapalit na Vice President. Baka nga hindi pa nga nag-a-agree kung sino ipapalit. Kasi ikaw ba naman papayag ka na ang ipapalit? Kami naghirap dyan, bakit yan? Nag-aaway-away pa yan sila. They're trying to figure out kung sinong ipapalit. Katulad din dito sa South Korea rin siguro. Hindi rin sila magkasundo. Sino ipapalit kung ma-impeach ang presidente niya? Wala pang papalit kaya deadlock na lang muna tayo. Deadlock yan. Naka-political deadlock yung mga yan. Diba? Sa choice ng VP, and sabi si Grace po, kung gusto siya lang House, para maging Vice President ka, ino-nominate ka ng President at pagbobotohan niya ng House. And bago maupo yan. So ngayon, yun ang problema. Sino ngayon yung eksena? Ngayon,
kung maupo man yan, kung yan ang choice mo, presidente ka't naupo yan, ikaw ba, kung ikaw yung vice president dyan, tapos ang guns na pointed at BBM. Mm. May mas pera ang mga ang yellows. Kaya nilang mag-organize ng bonggang-bongga laban kay BBM para mag another color revolution. Correct. Color revolution. If kasi syempre ang ginagawa ngayon ng if there is one thing na magaling yung Marcos administration, grabe yung grabe yung kanilang PR, yung kanilang pag-manage sa public information. Yung pag-manipulate nila ng yun din ang strength ng Yellow eh. Yun din ang strength ng Yellow. So it's going to be a one massive shit party. Shit throwing party. kapag nawala si Inday Sara sa picture. Ayun. Anyway, Triggerman, meron ko pa gustong i-share. Ayan, para makinig na tayo nung speech ni Ace Barber sa plenary. Yung tatlong past presidents pala na nag-take out sa National Museum, hindi pala nakatapos ng term. Hindi natin alam. Yung dalawa sa kanila nategi bumbong, no? Oo. So parang may para sa buhay nating lahat. Parang may glimmer of hope pa naman eh. Baka si Inday na yung ghost na nag-hunt kay Bangag. Yan na lang hintayin natin siguro. Pero pag nag-umpisa na yung impeachment, yung sigurado may mga lalabas talaga dyan, hindi din natin inaasahan siguro na natatayo. Sigurado yan, may lalabas talaga yan na hindi natin nakalain na titindi. So, yun lang, Joey. Thank you, Triggerman. Oh, ayan, i-ano niyo na si Triggerman, i-message niyo na si Triggerman. Ayan, mag-ingat-ingat lang kayo at alam niyo po ang mga puntong Ilonggo ay delikado. Ayan. Ang puntong Ilonggo ay delikado. Kausap niyo lang maya-maya. Kausap niyo lang yan, mga siguro 2 oras, shotan niyo na yan after niyo mag-usap. Remember yung papaalala ko lang nung panahon ni Erap, hindi rin malaman kung umuugong yan, yung impeachment. Ngayon, hindi makapag-post ng todo ng impeachment kasi hindi pa nagsasalita nun si GMA. Umodo nag-roll lang nun, nung si GMA, nag-resign na siya sa cabinet. DSWD kasi si GMA nun eh. And then she agreed to be the leader, to be the leader of the United Opposition. United Opposition. I still remember, United Opposition. Akala tumodo. So umagri na parang, naano na si GMA, sige, okay lang akong pumalit. Ganyan, okay na, ganun. Ngayon dito sa Vice President, it is something like that. Sino ipapalit? Lahat yun kailangan i-plancha mo na. Kaya nag-aaway-aaway pa yan sila kung sino. Ano yun? Diyos ko, my God, what the fuck are you gonna gain by impeaching the Vice President? Oo. Ako tingin ko kaya Gina rin tong sila Martin at saka yung House sa impeachment. Kasi talagang sa perspective ni Martin, he had it in the bag. Well, sa perspective ni Martin. Siguro. Pero yun na nga, na we don't know. Syempre, naglalaro rin yung mag-asawa, no? Yeah, oo. Syempre, independent yung nila. Of course, it doesn't mean na ganun yung ni Martin, POV ni Martin. Pero, it looks like yung audacity ni Martin to do things in House of Representatives at this rate, I think he is already dead set because he thinks that he had it in the bag. Ayun lang. Matutupad na pangarap ni Martin. Ayun. Di natin alam kasi sabi ko nga POV lang yun ni Martin. Di ba? Ayun. Okay, well anyway, ito na. Pakinggan natin ang itong si dugas nito ni Ace Barbers eh. Siya nagmamalayin sa mga vloggers eh. Pagkatapos gagamitin niya yung pulpito para hindi siya makasuhan ng libel. Pero siya nanlalibel. Ayan. Siya talagang mambibintang na yung mga vloggers, bayad ng mga narco-politicians and bayad ng mga ng pogo money, ganyan-ganyan. But anyway, ginamit niya ang kanyang pulpito para mangdaot ng mga vloggers. Ayan.